Sir, good morning po, sir. Ay, good morning. Sige. Ganito, no? Tumawag kami sa Agriculture Department. Kayo'y tinawagan kamo. Ano ang naging ugnayan ninyo at kailan? Sir, nung ano po, nung tumawag po kayo, sir, kay Sir Asik Arnel po, sir, nagpadala po si Sir Asik ng tauhan mula sa Dar region, sa Baguio po, sir. Sa DA, Tapos, region. ay, Okay. oo, sir pala, Oo. Tapos pinuntahan po nila ako at sinabihan po akong mag-register po ako dun sa RSBSA. Okay. Opo, yan pang sinabi sa akin na kailangan pong mag-register ako para kung may tulong po na manggagaling sa gobyerno, may isasama po daw yung pangalan ko. At saka sinabihan po nila na sasabihan yung kadiwa po, sir, para sila po mismo ang kukuha sa gulay ko. Okay. At pagkaraan po ng isang linggo, may tawag po sa akin mula sa kadiwa at nagpa-ani po sa akin ng 5,000 sana na kilo ng repolyo, pero pumirit po ako at ginawang 6,000. Kaya po kahapon po, pinadala nila yung truck nila at kinargahan po namin ng 6,000 kilos na repolyo po. Binayaran ng 10 piso bawat kilo po, sir. Okay, sige. Nakapagparehistro ka na ba doon sa binabanggit nila? Hindi pa po, sir, dahil nagtanong ako sa kanila, sir, kung sino ba talaga ang magrehistro? Ako ba mismo na lot owner o yung mga lot worker po, sir? Sabi nila, dalawa hong kategorya, may lot owner at may lot worker. Kaya po tinawagan ko yung mga kasama ko, pumunta kami kahapon, kumuha kami po ng form para po mag-fill up at may sasama po ang aming mga pangalan sa RSBSE po, sir. Opo, sige. Kami din po gagawa din po ng kaparaanan para maunawaan po yung mga prosesong yan. Ngayon, Romeo, yung 6,000 kilos, 10 piso per kilo, yung presyong yun, lugi pa kayo doon, di ba? Lugi pa po, sir. Lugi po. Dahil po nung hinarbis po namin yung 6,000 kilos na yan po, sir, yung mismong sasakyan ng kadiwa po, hindi makakarating sa mismong taniman po, sir. Kaya kumuha din ako ng mga tao na umani po sa aking mga gulay at ikinarga namin sa truck dahil kailangan po 4x4 na truck po ang kailangang kargahan. Kaya kinargahan po namin yung truck mula taniman po hanggang po sa highway at isinalubong namin sa truck ng DPWH po na kinargahan ng kadiwa po, sir. Oo. Di ba nung huli nating usapan, para kamo kahit papaano maibalik ang puhunan sa inyo, dapat 20 pesos per kilo? Tama po, sir. Oo. Pero yung 20 pesos po yan, sir, kasama po yung mga farm inputs, yung mga abono po hanggang po sa farm expenses po hanggang Baguio po, sir. Ayun, yun yung 20 pesos. So, sa 10 Opo, piso, sabi mo nga, hindi na baling lugi, pero kahit papaano nabawasan ang lugi ninyo. O tama po, sir, dahil para pong naibawas na dyan po yung ibang farm ano po yun, yung transportation po at saka yung gastusin po sa trading post na mga packing materials po, sir. Okay, sige. So, 6,000 kilos, 10 piso, that's 65,000 pesos. Hindi po, 60,000 po, sir. I'm sorry, 60,000 pesos. Okay, meron pang natitira dyan na hindi mo inaani. Gaano karami pa yan at hindi ba nabubulok yan? Sir, yung iba po, na-over, na pumuputok, nabubulok yung iba. Pero may natira pa po, sir, dahil na nung inani po namin yung 6,000, kunti lang yung pinag-anihan namin, kaya may umabot pang mahigit 25,000 kilos po na natitira, sir. Yan nga po ang sinasabi ko sa kadiwa na kung po pwede po sana ibalikan nila para naman po makuha lahat yung aking pananim, sir. Para po mabawasan ang aking pagkalugi. Ano ang sabi ng kadiwa? Sabi nila po, sir, tingnan natin next week po. Okay. Sabi nila, sir. Oo. Maliban ba sa iyo, Romeo, meron ba bang mga kapwa mo na mga nagpapatanim at nagtatanim na walang kadiwa na responde o nabulukan na ng kanilang produkto? Marami po, sir. Marami dahil batay sa aking pakiusap,
istorya namin sa driver ng highway ay ng DPWH na driver ng truck. Mm-mm. Meron daw nakapila na mga farmer na babalikan nila mga 40,000 kilos daw, sir. So meron pa, Oo. oo nga, meron pa ding mga nakaabang. Kasi nga ako naintindihan ko naman, baka yung pondo ng Kadiwa, limitado, kaya din kahit papaano, naambunan tayo. Sige, so, Opo, sir. so itong 25,000 kilos mo na ito, sa iyo, sa 10 pesos pa rin ba ang benta mo dito? Wala, sir eh. Yung Kadiwa lang po ang namili ng 10 piso. Pero pagka aanihan ko po to, wala po, sir, wala. Baka 3 piso, 5 piso po Ang bili, ang kuha. ang kung Opo, sir. sakasakali. Dalhin ko pa sa trading po siyan, sir. Yung Oo. sa presyong 5 piso. Oo, ihahatid mo pa. Ilang kilometro Opo, ba? sir. Opo. Ilang kilometro mula diyan sa Bugya, sa taniman mo, hanggang doon sa trading post? Abot po yan ng mga 120 kilometers po, sir. 120 kilometers. Ngayon, maliban dyan, meron ka pang ang labor, ano? Dito nga sa iyong, Opo, sir. dito sa iyong mga gastusin na ito. Yung kalsada, kamo, rough road, kailangan 4x4. Hindi, ano yan? Hindi ba yan farm to market road? Sir, yung farm to market road po yan, sir, pero hindi na siminto lahat. Hindi pa naayos. Hindi pa naayos po, sir. Opo. Bato-bato pala paso. Alam mo, Bato-bato pa lang po, sir, at saka putik, maputik. alam mo, Romeo, tayo magkilala siguro mga 15 taon na. Magmula Tama po, sir, tama. mula nung napuntahan ka namin dyan. Oo, yung problema nyo na yan dyan sa farm to market road, yung pa rin yun? Sir, may nasiminto po na mga mula nung nagkakilala tayo, sir, siguro may nasiminto na 2 kilometro, sir. Oo. Opo. Pero ilang pang kilometro na titira? Yung mula po sa aking farm, sir, yung mula sa aking farm po, sir, mga yung hindi po nasiminto, mga mahigit 1 kilometer po, sir. Oo. 1 kilometro. Pero yung mismong sa ibang mga farms pa, ilang pa yung kilometro kaya na aayusin dyan para nga maayos yung paghahakot? Sa dulo po nung yung banda po sa amin dito sa Lamayan, Oo. mula highway po hanggang sa dulo ng taniman, marami po, mga 10 kilometro pa po, sir, ang hindi na aayos. Ay, sus, gini. Anyway, sige. Kaya po sa ngayong tag-ulan, sir, yung mga inabutan ng gulay, hindi na po aanihin talaga dahil hindi makapunta yung mga Oo. hindi 4x4 na sasakyan po, sir. Oo, maputik na masyado. Hindi ko yan Opo, mabasa, sir. Iha, kasi maliit masyado yung letra. Ano sinasabi dyan? Merong mga gustong tumulong kina Okay. kuya. Gustong makipag-connect sa kanila para bilhin yung Sige. kanilang Pero sigurado lang natitira. tayo na hindi ito... Hindi, mga Okay, taga sige. UPLB ito. Okay, sige, Oo. ganito. Romeo, oo, Opo, sir. kasi wala Sir. wala na kaming oras. Ngayon, mayroon mga tatawag sa iyo, okay, na amin munang sasalain na gustong tumulong sa inyo kahit papaano, okay? Opo. Sige, pagkatapos nito, muli kaming tatawag at mag-uugnayan tayo. At tatawag din kami sa Kadiwa ulit para nga saklolohan din kayo dyan. Hindi lang ikaw, pati yung kapwa mo mga farmer. Kasi Opo. naiintindihan namin kayo, ha? Opo, please lang po, sir, pakitawag po para Oo. makuha yung sa amin. Oo, alam mo, yung please mo na yan, ramdam na ramdam ko. Na nagmamakaawa na kayo dyan. Naintindihan kita, Romeo, pati ang iyong mga kasamahan dyan ng mga farmer. Okay? Salamat po, sir. Salamat po. Oo, sige. So, Romeo, salamat din sa inyong sakripisyo. Huwag kayong mapapagod. Abangan mo yung tawag ng aming mga staff. Thank you very much. Ayan, sige. Welcome po, sir. Opo, salamat. Thank you. Thank you very much. Alright. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.